Ang video ito ay pag-uusapan natin ay tungkol sa mga technique o diskarte namin sa aming cash flow. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring baguhang content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw nga na to ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga diskarting ginagamit namin para makapaikot kami ng pera sa aming munting negosyo. So, sa araw na to ay isi-share ko sa inyo yung ginagamit naming diskarte. Ginagamit na namin to matagal na pero di ko alam anong tawag dito. Hindi naman to supplier kasi ano to expenses namin to monthly expenses namin. So paano namin to napapaikot yung pera na kailangan namin na sanang ibayad pero hindi pa namin ibayad. So ano ba ang ginagawa namin? Tara, pag-usapan natin. So halimbawa kasi sa business namin, meron kaming tatlong pwesto. Dito sa Digos 2, ito yung dito sa may Elwar R at meron din sa may MCore. At yung pangatlo namin pwesto dito sa may Kinapawan. Pero bago pa lang, bagong bukas pa lang to. So ang sasabihin ko sa yung tips ngayong araw na to, o mga discarding ginamit namin na talaga namang gumana at siguradong may ekstrang pera ka, pambili mo ng masustansyang pagkain. Hindi, biro lang. Pabili mo ng mga supplies, stocks, na mga additional o ano bang bagay o ano mang kailangan mong para magamit sa negosyo mo. So, madali lang to. Ang technique na ginagamit namin is yung delayed payment technique. So, delayed payment technique. Ayan yung tawag ko. Hindi ko alam kung yan ba yung tawag ba dapat talaga dyan. Pero ano ba yung delayed payment technique namin? Halimbawa, sa negosyo namin, salon, dyan sa may Digos. Dalawang branch kami dyan. Ito halimbawa lang, hindi to buong katotohanan. Halimbawa lang, example. Pero ginagamit namin to. Halimbawa, yung magbabayad kami ng tubig tsaka kuryente. Yang dalawang yan, masaya na tayo dyan, sa dalawa lang yan. Yung tubig at kuryente namin, halimbawa, magbabayad ako sa isang pwesto ko ng mga, kuryente to ha, kuryente, 10,000. Sa isang pwesto. Tapos yung tubig ko 1,000. So mga 11,000 na yan. Tapos sa isang pwesto ko rin naman, pagpalagay din natin na 10,000 din yung babayaran ko. So 10,000 plus 1,000 din na tubig is nasa 11,000. Tapos dito sa Kinapawan din, pagpalagay din natin na 10,000 din yung babayaran kong kuryente. Tapos yung tubig 1,000. So merong 11,000 ulit. So sa tatlong yan, aabot yan ng 33,000. Tama ba yung math ko? 11. Basta 33,000. So sa ganyang paraan, 33,000. Ang ginagawa kasi namin diyan ay sasama namin yung sa bahay namin. Syempre, rin yun, cash flow din yun. Sa bahay namin, halimbawa may bill kami ng, halimbawa lang naman to, 5,000 yung bill namin. So isasama natin yan sa sa bill natin na 33,000 plus 5,000. So nasa 38,000 yung monthly bill namin sa loob ng isang buwan. Ganito, yung 38,000 na yan, halimbawa due date namin ngayong buwan na to. Ngayon, halimbawa 15, 19, ano ba ngayon? 20? 21. Ngayon 21. Ang ginagawa namin dyan ay hindi muna namin binabayad yung perang pambayad na sana para doon sa kuryente at saka tubig. So hindi namin binayad yung pera, ibig sabihin may hawak kaming 38,000 sa loob ng isang buwan. At ang gagawin namin dyan, hindi namin babayaran ngayon, 2 months pa kaming magbabayad. So ngayong buwan na to, nakasave kami ng 38,000 at pagka next month din, hindi pa namin ibayad yung isang buwan. So meron kaming, halimbawa, yung isang buwan lang, meron kaming 38,000 na hawak sa loob ng buwan na yan na pambayad na sana doon sa kuryente at tubig pero hindi namin binayad. Anong ginawa namin? Pinaikot namin sa ibang bayarin. Kinuha namin ng stocks, binili namin ng ibang bagay katulad ng stocks sa salon, yung pangkulay, pang ribbon, pang mga bagong product. So yan yung ginagawa namin sa perang yon. Pero hindi namin yon binili ng cellphone. Huwag mong ibili ng cellphone. Baka ibili mo ng cellphone, hindi mo ibabayad yung pambayad ng kuryente nyo, tsaka ibili mo ng cellphone, wala, sira ulo. Huwag mong
ibili mo sa mga bagay na makakatulong sa business nyo para mapaikot pa yung perang yon. Kasi halimbawa kasi ganito, yung renta kasi hindi mo mauutang yan, sisingilin ka ngayong buwan na to. Minsan naman merong iba maano mo siya na pwedeng next 5 days na lang magbayad. So halimbawa yung rent nyo ngayon is 15,000, di ba? At nakaipon ka ng 38,000 ngayong buwan na to. O di ba? Hindi mo muna ibayad yun sa kuryente, ibabayad mo muna yun sa renta. Di ba? Sa renta muna. Tapos yung perang yon is napaikot mo pa, nagamit mo pa sa iba. Pero siguraduhin nyo lang na yung ano ba yung ano dyan dyan? Sa amin kasi Dasoreco kami. Yung taga ano nyo ng kuryente, yung mga tawag dyan. O basta yung sa kuryente. Siguraduhin nyo lang na 2 months bago kayo putulan. Sa amin kasi 2 months 2 months, 2 buwan sa amin bago magputol, no? Kaya siguraduhin nyo lang na 2 months muna kayo bago putulan. Baka 1 month ginamit niyo yung pera tapos naputulan kayo ng kuryente, yari tayo dyan. At dito naman sa Kinapawan, iba yung experience namin dito. Kaya hindi kami cash flow dito ng delayed technique na yan. Kasi iba yung diskarte nila dito sa kuryente. Pag ma-delay ka ng mga 5 days yata, may penalty sila. O kaya, tsaka tubig, may penalty din sila. Kaya hindi na lang namin ginagamit yung delayed technique dito. Ginagamit namin doon lang sa sa lugar namin sa Digot. Sana hindi mapanood ng Dasoreco to, baka maputulan kami. So yan yung mga discarding ginagawa namin sa business namin, pero siguradong gumagana sa amin. Basta siguraduhin nyo lang na yung perang naipon nyo, na delayed nyo sa pagbayad sa expenses nyo, sa bills, magamit nyo sa tama. Baka ibili nyo ng bagong sapatos nyo o bagong cellphone nyo. Nako, tataob yung negosyo nyo dyan. So, yan lang muna sa araw na to. At siya nga pala, meron kaming bagong bagong produkto, ang Protein Straight Bun. Ano nga bang meron dito sa Protein Straight Bun? Guys, pwede to sa'yo. Sa'yo mismo, sa'yo. Sa asawa mo, sa anak mo, at kahit buntis pa yung asawa mo o magpapasuso pa yan. Pwede yan sa kanya. Sa kanya. Pwede yan. Bakit? Kasi itong bagong product namin, treatment to, pero pwede itong makapag-straight ng buhok nyo ng zero damage. Yes, totoo to. Bago lang itong product namin at subok na kasi marami na kaming napatunayan na yung damage share niya umayos. Umayos siya kahit hindi to rebond, pero pwedeng maging straight, makapag-pa-straight ng buhok nyo. May video akong ipapakita dyan para mapatunayan kung totoo yung sinasabi ko. At yan lang muna. Huwag kalimutan magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Cinco, nagsasabing kumbate, perme, laban lang sa buhay, laban lang sa pagnenegosyo kahit malugi pa tayo. Let's go!